Sa mundo ng teknolohiya at military, may mga sandata na sadyang ginawa lang para baguhin ang takbo ng kasaysayan. Noong mga nakaraang araw, isang balita ang gumulantang sa mga eksperto dahil sa paglabas ng isang uri ng missile na hindi pa nakikita sa aktwal na bakbakan sa West Asia. Ito ang Sejil missile ng bansang Iran, isang ballistic missile na may kakaibang abilidad na umiwas sa mga radar at depensa ng kanilang mga kalaban. Hindi ito ang tipikal na missile na nakikita natin sa mga pelikula na diretso lang ang lipad hanggang sa tumama sa target nito. Ang sandatang ito ay may sariling isip at kakayahan na gumalaw ng mabilis habang nasa himpapawid, kaya naman binansagan itong dancing missile ng maraming mga military analyst sa iba't ibang panig ng mundo. Pero ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit ito tinawag na sumasayaw na missile at paano nito binabago ang seguridad sa buong rehiyon? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Ang paggamit ng Iran sa Sejil missile sa kauna-unahang pagkakataon ay isang malinaw na mensahe para sa kanilang mga katunggali. Sa gitna ng mainit na tensyon sa West Asia, ipinakita ng Iran na hindi na lamang sila umaasa sa mga lumang kagamitan na madaling harangin ng mga defense system. Ang dancing missile na ito ay may layong aabot sa 2,000 kilometro. Ibig sabihin ay kayang-kaya nitong tumama sa kahit anong bansa sa loob ng rehiyon nang hindi man lang namamalayan ng mga radar. Ang pinaka-nakakatakot na parte sa teknolohiyang ito ay ang paraan ng paggalaw nito. Kapag ang isang karaniwang missile ay pinutok, ang direksyon nito ay madaling hulaan ng mga computer dahil sumusunod lang ito sa isang kurba. Pero ang Sejil ay kayang magmaneuver o biglang lumiko habang mabilis na bumababa patungo sa kanyang target. Dahil sa paggalaw na ito na parang sumasayaw, nalilito ang mga interceptor missiles ng kalaban, kaya halos imposible itong mapabagsak bago pa man makapinsala. Bukod sa kakaibang galaw nito, may isa pang mahalagang detalye kung bakit mas delikado ang missile na ito kumpara sa mga naunang modelo ng Iran. Ang Sejil ay gumagamit ng tinatawag na solid fuel system. Sa mga nakaraang taon, ang karamihan sa mga sandata ng Iran ay umaasa sa liquid fuel na nangangailangan pa ng mahabang oras para ihanda at ikarga bago ang pagpapalipad. Ang prosesong iyon ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga spy satellite ng Amerika at Israel na makita ang preparasyon at makapaghanda ng kontra-atake. Pero dahil sa solid fuel, ang dancing missile ay pwedeng iimbak ng matagal at handa na itong iputok sa loob lamang ng ilang minuto. Napakabilis ng aksyon at napakahirap bantayan dahil pwedeng itago ang mga ito sa mga mobile launcher na palipat-lipat ng pwesto. Ang ganitong uri ng bilis at tago na operasyon ang nagbibigay sa Iran ng malaking kalamangan sa gitna ng digmaan. Habang pinapanood natin ang mga kaganapang ito, makikita natin na ang West Asia ay unti-unti nang nagiging isang malaking laboratorio para sa mga makabagong armas. Hindi lamang ang Iran ang naglalabas ng kanilang mga alas dahil ang Amerika at ang Israel ay abala rin sa pagsubok ng kanilang mga sariling teknolohiya para mapigilan ang mga banta na katulad nito. Ang pagpasok ng dancing missile sa giyera ay hindi lang basta pagpapakitang gilas ng lakas, kundi isang babala na ang modernong pakikipaglaban ay hindi na lang tungkol sa dami ng sundalo, kundi sa galing rin ng engineering at bilis ng teknolohiya. Sa bawat paglipad ng missile na ito, ay mas lalong nagiging komplikado ang usapin ng kapayapaan sa buong mundo. Ngayong alam na natin ang kakayahan ng kakaibang sandatang ito, handa na nga ba ang ibang mga bansa na harapin ang isang kaaway na hindi mo mahuhulaan kung saan susunod na lilikha ng pinsala? Hindi lang rin basta swerte ang dahilan kung bakit ganito kabilis kumilos ang Iran sa kasalukuyang laban. Kung titingnan natin ang kasaysayan, matagal nang pinaplano ang pagbuo sa Sejil missile na ito simula pa noong huling bahagi ng taong 1990. Ang unang pagsubok sa sandatang ito ay nangyari noong taong 2008 at sinundan pa ito ng isa pang test noong sumunod na taon. Sa loob ng maraming dekada,
Nakikita lang natin ang mga missile na ito sa mga military drill o parada ng militar, pero ngayon ay opisyal na itong pumasok sa aktwal na bakbakan. Ang layo na nararating nito na halos 1,900 kilometro ay napatunayan na sa mga lumipas na pagsusuri, kaya naman talagang naging banta ito sa seguridad ng maraming bansa. Pero ang mas malaking kwento dito ay hindi lang ang Sejil ang bumibida sa langit ng West Asia, dahil marami pang ibang kagamitan ang sabay-sabay na inilabas ng Iran. Isa sa mga pinakaginagamit nila ngayon ay ang Shahed 136 drone. Ang drone na ito ay hindi katulad ng mga ordinaryong remote control na eroplano dahil ito ay isang one-way attack drone. Ibig sabihin, direkta itong bumabangga sa kanyang target para sumabog, na parang isang kamikaze sa modernong panahon. Kasama rin sa kanilang listahan ang mga missile na gaya ng Khaybar-Shekan, Khorramshahr-4 at Qadr-110. Ang bawat isa sa mga ito ay may kanya-kanyang espesyal na gamit. Ang ilan ay sadyang ginawa para sa napakalayong distansya, habang ang iba naman ay may dalang napakabigat na pampasabog na kayang magwasak ng malalaking istruktura. May mga pagkakataon pa nga na gumagamit sila ng mga cluster munitions kung saan ang isang missile ay sasabog sa ere at magkakalat ng maraming maliliit na bomba sa isang malawak na lugar. Ang ganitong stratehiya ay talagang nagdudulot ng matinding kaba dahil sa lawak ng pinsala na kaya nitong gawin sa isang iglap lang. Pero siyempre, hindi lang ang Iran ang nagpapakita ng kanilang mga bagong imbensyon sa gitna ng kaguluhan. Dahil naging testing ground na nga ang rehiyong ito, ang Estados Unidos ay hindi rin nagpahuli at naglabas na rin ng kanilang mga pinakamodernong sandata sa kauna-unahang pagkakataon. Isa na rito ang tinatawag na Precision Strike Missile na pinaputok gamit ang kanilang mga kilalang HIMARS launchers. Ang missile na ito ay dinisenyo para tumama sa target ng may sobrang taas na accuracy kahit gaano pa ito kalayo. Bukod pa riyan, ipinakilala rin ng Washington ang kanilang mga Task Force Scorpion drones na may kakayahang magsagawa ng mga surveillance at atake nang hindi agad napapansin ng mga kaaway. Ang palitan na ito ng mga makabagong teknolohiya ay nagpapakita lamang na ang giyera ay hindi na lang tungkol sa lakas ng loob, kundi sa kung sino ang may pinakamatalinong makina. Hindi lang ang Iran at Amerika ang naglalabas ng kanilang mga makabagong armas dahil ang Israel ay may sarili ring mga alas na matagal nilang inilihim. Matapos ang maraming taon na puro pagsubok lang sa mga laboratorio, sa wakas ay ginamit na rin nila ang tinatawag na Black Sparrow missile. Kasabay nito, ang kanilang mga F-35 fighter jets ay nakapagtala na rin ng kauna-unahang pagkakataon na makapagpabagsak ng isang manned plane sa isang bakbakan sa himpapawid. Pero ang mas nakakaalarma sa lahat ay ang pagpasok ng Artificial Intelligence o AI sa gitna ng labanan. Ngayon, ang mga puwersa ng Amerika at Israel ay gumagamit na ng mga AI-assisted targeting systems para mas mabilis na matukoy at piliin kung aling target ang dapat unahing pasabugin. Ang mga algorithm na ito ang tumutulong para paikliin ang oras mula sa pagkakakita sa kalaban hanggang sa aktual na pag-atake. Ibig sabihin, mas nagiging mabilis at mas nagiging tumpak ang bawat galaw ng kanilang militar dahil sa tulong ng mga computer. Ang lahat ng mga kaganapang ito ay hindi lamang tungkol sa teritoryo o paghihiganti sa isa't isa. Ang West Asia ay naging isang live laboratory kung saan ang mga sandata para sa kinabukasan ay sinusubukan na sa kasalukuyan. Ang anumang teknolohiya na magtatagumpay sa labanang ito ang siyang magdidikta kung paano magaganap ang mga susunod na digmaan sa buong mundo. Hindi na lang ito usapin ng paramihan ng bala, kundi usapin na rin ito ng kung sino ang may pinakamatalinong teknolohiya na kayang mag-isip para sa tao. Nakikita natin ngayon ang isang preview ng hinaharap kung saan ang mga makina at artificial intelligence na ang may malaking kontrol sa buhay at kamatayan sa battlefield. Sa bawat bagong missile na lumilipad at bawat drone na sumasabog, unti-unting nagbabago ang definisyon natin ng seguridad. Sa huli, mapapaisip ka na lang kung hanggang saan pa kaya aabot ang talino ng tao pagdating sa paglikha ng mga ganitong uri ng pinsala. Nakakatakot man isipin, pero ito na ang realidad na kinakaharap natin ngayon kung saan ang science fiction ay nagiging totoong buhay na.
Para sa inyo, sa tingin nyo ba ay mas nagiging ligtas ang mundo dahil sa mga makabagong sandatang ito na may sariling isip? O baka naman mas dumarami lang ang dahilan para mas matakot tayo sa kung ano ang pwedeng mangyari sa susunod na bukas? I-comment nyo ang inyong mga saloobin sa ibaba dahil gusto ko ring malaman ang opinyon nyo tungkol dito at huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.